Dominant Protector. Credit to the author. 4,861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ghost Speed Wings. Hindi ba ito isang banal na kasangkapan para makatakas? Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Tama. I can only save my life if you run fast. Last time, Amir West Mountain Almighty made you so miserable. He's so weak. Ang tono ng multo ay para siyang katutubo ng sekular na mundo. Sige. Pinagpawisan si Terence at mabilis na nagtanong, kung gayon, paano ko gagawin itong mga pakpak ng bilis ng multo? Ang mga pakpak ng Ghost ay Eagle King ang pangunahing material, at ang iba pang 6 na pandagdag na materyales ay hindi madaling mahanap. Ngunit sa iyong mga mapagkukunan, hindi ito dapat maging masyadong mahirap. Tanging ang mga pakpak ng Ghost Cicada ang kailangang subukan ng iyong kapalaran. Ang malagim na sinabi pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ghost Cicada Wings. Kumurap-kurap si Terence, narinig na niya ang hari ng basura na pinag-uusapan ito noon, at nagtanong siya, ito kaya ang tinatawag na pinakamagaan at pinakamanipis na hindi nakikitang pakpak ng cicada sa mundo? Tama. Ito ang pangalawang pinakamahalagang material para sa mga pakpak ng bilis ng multo. Kung hindi ko ito maisasama sa material na ito, ang mga pakpak ng multo na ay Eagle King ay magiging isang pabigat lamang. Ang pagpapabilis ay isang panaginip lamang. Nakumpirma ang makamulto. Tumango si Terence at kabisado ang 6 na sangkap. Inalis niya ang mga pakpak ng Eagle King na may multo at nagsimulang magtanim. Hindi siya lumabas ng kwarto hanggang madaling araw. Nag-almusal siya kasama ang madre ni Stone at ang 2 babae gaya ng dati bago bumalik sa Hong Chamber of Commerce na mag-isa. Vice President, bumalik ka na. Lumapit sa kanya si Honest Chai at Mingshan mula sa malayo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, puno sila ng paghanga kay Terence. Kulang na lang sila sa pagkuha ng walang kamatayang upuan at pagsamba sa kanya araw-araw. Paano ito? Paano ang negosyo nitong nakaraang 2 araw? Nakangiting tanong ni Terence. Sa katunayan, ang sagot ay malinaw. Hindi pa ganap natapos ang auction. May mga sunod-sunod pa ring kaganapan na kasunod. Sa ilalim ng naturang premise, ang Hong Chamber of Commerce ay puno na ng mga tao. Masiksikan pa ang eksena kaysa sa Morning Star Pavilion. Matapos ang muling pagkabuhay ng Hong Chamber of Commerce sa panahon ng auction, walang duda na ang Hong Chamber of Commerce ay naging numero 1 Chamber of Commerce sa puso ng mga tao ng Morning Star City. Natural, ang kanilang negosyo ay umuunlad. Napakaganda na mahirap isipin. Ang negosyo kahapon ay hindi bababa sa katumbas ng nakaraang 5 araw. Bukod pa rito, marami rin ang mga order mula sa paaralan. Magmula ngayon ay magiging abala na kami ni Lao Kui. Tumawa si Honest Chai. It's a good thing. Kung may gagawin kayong dalawa, go ahead. Don't worry about me. Tumango si Terence at inabot ang 2 listahan kay Honest Chai. Tsaka kumuha ka ng trabahador na titingin. Subukan mong magtipon ng maraming materyales hanggat maaari. Sa 2 listahang ito, ang isa ay ang mga pandagdag na sangkap para sa pagpino ng Essence Cultivating Peel, at ang isa pa ay ang 6 na sangkap para sa Ghost Speed Wings na sinabi sa kanya ng Ghost Ting kagabi. Sige, sabi niya. Kinuha ni Honest Chai ang listahan at tiningnan ito. Hindi niya hiniling sa katulong na gawin ito, ngunit pumunta siya upang kunin ang mga materyales para kay Terence mismo. Naroon siya ngayon dahil kay Terence. Ang paglilingkod kay Terence ang kanyang pangunahing prioridad, ang lahat ay pangalawa. Matapos ang halos kalahating oras ng insenso, bumalik ang Honest Chai, na sinundan ng 2 katulong sa tindahan, bawat isa ay may dalang isang kahon. Vice President, nandito lahat ng materyales maliban sa Ghost Cicada Wings. Dapat ba akong lumabas at magtanong? Maingat na tanong ni Honest Chai. Walang pagmamadali. Maaari kang pumunta at gawin muna ang iyong sariling mga bagay. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tulungan mo lang akong bantayan ito. Sabi ni Terence, umiling-iling. Ito ay sa loob ng kanyang inaasahan. Sinabi na ng aswang na hindi madaling mahanap ang mga pakpak ng cicada ng aswang. Anyway, hindi naman siya nagmamadaling gumawa ng Ghost Speed Wings.
Pagkatapos ng lahat, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa hari ng basura kapag bumalik siya sa North Island. Sa kanyang katamtamang kasanayan sa pagpapanday, hindi siya kumpiyansa. Ay, mabuti naman. Tumango si Honest Chai. Talagang abala siya ngayon, at kung talagang maglibot-libot siya para humingi ng tulong kay Terence, medyo mawawalan siya ng kaunti, kahit na ito ay isang willing choice. Kinuha ni Terence ang kaso mula sa manggagawa at isa-isang tiningnan ang mga materyales. Si Honest Chai ay talagang naglalagay ng maraming pagsisikap, lahat ito ay mga dekalidad na materyales, at kahit na hindi sila ang pangunahing materyal, kung ang kalidad ng mga pandagdag na materyales ay masyadong mababa, ito ay makakaapekto sa parehong proseso ng paggawa at pagforging, at kabaliktaran. Tumalikod na si matapat na panggatong at lumabas ng silid, ngunit bigla siyang tumalikod pagkaraan ng ilang sandali. Tinapik niya ang ulo niya at tumawa, "Vice President, tingnan mo ang alaala ko. Sobrang busy ko na halos makalimutan ko na ang isang mahalagang bagay." "Ano ito?" tanong ni Terence, nagulat. "It's the letter you wrote kay Kitijima last time. Nakatanggap ako ng reply ngayon." Matapat na sabi ni Chai habang inilalabas ang isang malaking selyadong sobra. Nakaumbok ang loob, at mula sa nakausli na hugis, dapat may iba pang nakalagay sa loob bukod sa letter paper. Oh! Sobrang bilis. Parehong nagulat at natuwa si Terence kahit na ginamit niya ang dedikadong Flying Spirit Beast ng kumpanya ng transportasyon, naisip niyang tatagal ito ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan na may distansya sa pagitan ng East Continent at North Island. Hindi niya akalain na magiging ganito kabilis, ilang araw na ba? Sa totoo lang, ito ay napaka-normal. Ang mga aerial spirit beast na sinanay ng kumpanya ng transportasyon ay nasa kanilang pinakamataas na bilis. Ang mga ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang aerial spirit beast. Bukod dito, espesyal na minarkahan ko ito bilang mabilis at apurahan sa oras na ito, kaya ang bilis na ito ay lampas sa inaasahan. Tumawa si Honest Chai. May isa pang dahilan kung bakit mabilis siyang nakatanggap ng reply. Maliban sa mataas na kahusayan ng kumpanya ng transportasyon, ang agarang tugon ni Jenny sa liham ay isa ring mahalagang dahilan. Kung naantala niya ang kanyang tugon ng ilang araw, ang mataas na kahusayan ng kumpanya ng transportasyon ay magiging walang kabuluhan. Kinuha ni Terence ang sobra, at tapat na umalis si Chai sa silid, isinara ang pinto sa likuran niya. Tuwang-tuwang binuksan ni Terence ang sobre, may isang maliit na stack ng papel sa loob, pati na rin ang isang bagay na mukhang wireless camera at isang probe, ngunit ito ay mas komplikado kaysa sa karaniwan. Binuksan ni Terence ang sulat at nakitang hindi lang iyon ang tugon ni Jenny, kundi pati na rin si Natalie, S. Hindi niya maiwasang mapangiti. Nandito lang ang Natalie para sumali sa kasiyahan. Bagamat marami siyang naisulat na kalokohan, walang mahalagang bagay. Bukod dito, ang pag-iisip ng babaeng ito ay siya ring uri na maaaring makalusot sa kalangitan. Sa unang pangungusap, nagsasalita siya ng masama tungkol sa kanyang lolo, at sa susunod na pangungusap, inihambing niya ang laki ng dibdib kay Jenny. Buti na lang at hindi siya ipinanganak sa secular na mundo, kung hindi, siguradong zero siya sa kanyang pamantayan sa pagsusulat. Kung ikukumpara, ang sagot ni Jenny ay mas organisado. Una niyang ipinaliwanag ang kanyang engkwentro pagkarating niya sa North Island. Dahil sa pag-iral ni Natalie, natural na hindi siya nagkakaproblema, at direktang lumipat siya sa tirahan ng huwalan. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence na siya ay hina-harass. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o umiyak sa katapatan ng dalaga, bagaman talagang hahayaan niya si Natalie na kunin ang study room ng kanyang lolo bilang laboratorio. Si Truett ay ang Vice Island Master ng North Island, isang sikat na big shot sa lahat ng 5 sky-class na isla, ngunit napilitan siyang baguhin ang kanyang silid-aralan ng 2 maliliit na batang babae na ito nakakalungkot na wakas. 4,862. Matapos ipakilala ang kanyang bagong buhay sa North Island, sinimulan ni Jenny na sagutin ang tanong ni Terence, ngunit hindi niya ito direktang sinagot. Sa katunayan, tulad ng inaasahan ni Terence, hindi niya ito masagot ng direkta. Mahirap para sa sino man na sagutin ang tanong ni Darwin maliban kung sila ay isang maalamat na mystic class refiner. Gayunpaman, si Jenny ay talagang isang siyentipikong henyo. Bagamat hindi siya makasagot ng diretso, nagbigay siya ng kakaibang solusyon.
Ito ay ang hanay ng mga wireless camera at probe na ipinadala ng magkasama. Ang kanilang buong pangalan ay ang Makajos na Refining Peripheral Equipment. Nagkataon lang talaga ito mula ng i-upgrade ni Terence ang Shenlong Medicine Cauldron. Nagkaroon ng ideya si Jenny na gumawa ng set ng suporta, ngunit wala siyang oras para gawin iyon noon dahil naipit siya kay Terence. Nagawa lang niya ito pagkatapos nilang dumating sa North Island, at nagkataon na naging kapaki-pakinabang ito sa pagkakataong ito. Kahit na ang Makajos na alchemy device na ito ay mukhang napakapinong at komplikado, ito ay talagang napakasimpleng gamitin. Maaari itong i-connecte sa tablet computer sa Medicine Cauldron ni Shenlong sa pamamagitan ng Bluetooth, at pagkatapos ay nagkaroon ng serye ng mga operasyong parang tanga. Pagkatapos ay install ang program na naka-attach dito, ang kailangan lang niyang gawin ay ipasok ang probe sa kaukulang alchemy furnace. Ang alchemy furnace na ito ay maaaring ang Shenlong Medicine Cauldron o anumang iba pang alchemy furnace. Pagkatapos, ang set ng Divine Alchemy Equipment Set na ito ay makakapagpadala ng lahat ng impormasyon ng alchemy na sinusubaybayan nito sa tablet computer. Sa pamamagitan ng sarili nitong programa, magsasagawa ito ng komprehensibong pagsusuri. Sa ganitong paraan, mahahanap ang mga bahid at dahilan ng pagkabigo sa proseso ng alchemy. Ang teorya sa likod nito ay simple, kinailangan lamang itong suriin at subaybayan, na makakatulong sa proseso ng concoction. Saglit na binanggit ni Jenny ang proseso ng disenyo sa kanyang liham, ngunit muling nabigla si Terence. Ito ay isang bagay na madaling gawin kay Jenny, ngunit ito ay parang panaginip sa iba. Siyempre, bukod sa talento ni Jenny, nagawa rin niyang gawing peripheral ang Makajos na tabletang ito. Ang malaking bahagi nito ay dahil din sa pagkakaroon ng gitnang Chamber of Commerce. Kung hindi niya makuha ang mga eksaktong bahaging ito ng electronic, ang ideya ni Jenny ay magiging walang silbi kahit gaano pa ito kahanga-hanga. Matapos basahin ang sulat, hindi napigilan ni Terence ang labis na kagalakan. Pagkatapos ng lahat, si Darwin ay naantala ito ng ilang araw at hindi siya binigyan ng anumang tugon. Kung magpapatuloy ito, hindi niya alam kung may tatutol si Darwin, at si Terence mismo ay masasama. Kahit na ano, siya ay kanyang alagad ngayon. Bagamat espesyal ang sitwasyon, hindi niya kayang iligaw ang kanyang alagad. Pagkatapos umalis sa Hong Chamber of Commerce, dumiretso si Terence sa Green Pill House ng Morningstar Academy. Gaya ng inaasahan, hinihintay na siya ni Darwin. Hindi siya naglakas loob na sugurin si Terence dahil kakapasok lang niya sa paaralan, kung hindi ay nagtatanong siya sa kanya ng kung ano-anong tanong. Tuwang-tuwa si Darwin nang makita niya si Terence. Hindi man lang siya nag-abalang magsuot ng kanyang sapatos habang siya ay lumapit kay Terence gamit ang kanyang mga paa at binati ito ng saludo ng isang disipulo, binabati ni Disciple Darwin ang Master. Sa totoo lang, hindi pa rin naramdaman ni Terence na totoo ito noong kasama niya si Darwin. Sino ang maniniwala na bigla niyang kinuha ang isang 7th Realm Alchemist bilang kanyang disipulo? Ngunit ngayon na si Darwin ay nakaluhod sa kanyang harapan, ito ay isang katotohanan kahit gaano pa ito makatotohanan. Sinabi ni Terence, dalhin mo ako sa pill refining room, hayaan mo akong makita kung paano mo pinipino ang mga pills. Oo. Nagliwanag ang mga mata ni Darwin habang inaakay niya si Terence sa refinement room. Karaniwan, ang isang alchemist ay hindi papayag na ang mga tagalabas ay nasa paligid kapag sila ay nagpino. Para sa isa, hindi nila nais na maistorbo, at dalawa, kailangan nilang ilihim ito. Gayunpaman, walang ganoong iniisip si Darwin sa harap ni Terence, at umaasa siyang malalaman ni Terence kung ano ang mali sa kanya. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon na pinagmamasdan ni Terence ang isang 7th Realm Refiner ng malapitan. Bago niya matulungan si Darwin na mahanap ang problema, ang pinakanakinabang ay ang kanyang murang amo. Ang ganitong uri ng malapit na pagmamasid ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Kahit na may Makajos na kasangkapan tulad ng Shenlong Medicine Cauldron, hindi masamang bagay na dagdagan ang kanyang sariling kakayahan sa pagdadalisay. Bago magsimula si Darwin, inilagay ni Terence ang karayom sa kanyang pagan. Natarante si Darwin, hindi pa siya nakakita ng ganito kahit na siya ang head refiner ng paaralan. Ngunit dahil ayaw ni Terence na pag-usapan ito, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano.
Pagkatapos ng lahat, ang bawat mataas na antas na tagapagpino ay may sariling lihim. Ang galaw ni Terence ay hindi maarok sa kanyang mga mata, at naisip niya na ito ay isang espesyal na pamamaraan ng isang mystic class refiner. Hindi niya ito naiintindihan, ngunit naisip niya na ito ay kamangha-mangha. Nang handa na ang lahat, biglang natigilan si Darvan. Maya-maya, napakamot siya ng ulo at mahinang sinabi, "Master, anong pill ang dapat nating gawin?" "Any pill is fine. As long as 7th grade pill ito, kahit anong sa tingin mo ay magsasanhi ng problema para sa iyo ay magiging maayos." Walang pakialam na sabi ni Terence. "Oh, kung gayon ang disipulong ito ay magpapadalisay sa ikapitong baitang Great Recovery Pill." Pagkatapos ay kinuha ni Darwin ang mga sangkap mula sa imbakan at sinimulang gawin ang tableta sa harap ni Terence. Ang buong proseso ay uneventful at smooth mula simula hanggang katapusan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na siya ay komportable. Malinaw na ang titulo ng punong alchemist ng Academy ay hindi para sa wala. Talagang may lakas at kumpiyansa si Darvan. Gayunpaman, sa huling sandali, nang bubuksan na sana niya ang pogan, isang malalim na tunog ang nagmula sa loob ng pogan. Nagbago ang ekspresyon ni Darvan. Nang buksan niya ang pogan, sunog na ang loob ng pogan. Ang elixir refinement sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na isang kumpletong kabiguan. Palagi bang ganito ang nakaraan? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Hindi, 3 o 4 na beses sa 10 beses nangyayari ang ganitong sitwasyon. Normal lang sa ibang pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit kahit pumutok ang ulo ko. Ano ang nakikita mo, Master? Sabi ni Darwin na may mapait na mukha. Mabuti kung siya ay nabigo sa bawat oras, dahil palagi siyang makakahanap ng paraan upang malutas ito pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian ng hindi ito epektibo sa pagkakataong ito. Ito ay dahil 6 o 7 beses na siyang nagtagumpay sa 10 pagtatangka. Nangangahulugan ito na walang problema sa alchemy technique na pinagkadalubhasaan niya. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganoong rate ng tagumpay. Ngunit paano ang natitira 3 o 4 na beses? Kung ang lahat ay may parehong problema, ito ay mabuti kahit maaari itong ipaliwanag bilang isang hindi maiiwasang pagkakamali, ngunit ang ganap na antas ng tagumpay ni Terence ay nasa harapan nila. Panlilinlang lang sa sarili ang mag-isip ng ganyan. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Inalis ni Terence ang wireless probe at umalis kasama ang magalang na escort ni Darvan. Hindi siya pumunta sa Hong Chamber of Commerce, kundi sa East Sea Pavilion na malapit. Si Melissa at Minerva ay gumagawa pa rin ng kanilang pang-umagang klase, at si Terence ay bumalik sa kanyang silid. Binuksan niya ang tablet sa Shenong Medicine Cauldron, at ang mga kurba at parameter ng proseso ng pagpipino ni Darwin ay ipinakita sa kanyang harapan. Ito ay isang direktang pagpapakita, ngunit ang pagpino ay isang napakakomplikadong proseso, pagkatapos ng lahat. Hindi pa masabi ni Terence kung ano iyon, ngunit naramdaman niyang may depekto sa kurba, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. 4,863. Tama, kung may paghahambing, dapat itong maging mas intuitive. Tinamaan ni Terence ang kanyang ulo. Nais din niyang gumawa ng tableta mismo, at lahat ng mga materyales ay handa na. Sinimulan niya itong gawin ng walang pag-aalinlangan. Matapos ma-upgrade ang Shenong Medicine Cauldron sa huling pagkakataon, ito ay angkop na sa pagpino ng isang tier 7 medicinal pill. Sa partikular, ang kahirapan sa pagpino ng essence cultivating pill na ito sa tier 7 medicinal pill ay hindi itinuturing na mataas, kaya hindi ito isang problema. Makalipas ang 4 na oras, ang mga table tasks sa paglilinang ng kakanyahan ay sariwa mula sa pogan. Naisip ni Terence na sapat na kung makuha niya ang 5 sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang asensya na naglilinang ng gintong damo ng demonyo ay sapat lamang para sa 5 bahagi. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng essence cultivating pills, at magiging perpekto ito kung matagumpay na mabuo ang mga table tasks. Gayunpaman, ang huling resulta ay halos malaglag ang panga ni Terence. May 10 pang-essence cultivating pills sa kaldero ng gamot ni Shenong, 10 buong pills, lahat ay mataas ang kalidad. Ito ay hindi lamang 100% rate ng tagumpay, ito ay 200%.
Sa kabutihang palad, si Terence lamang mismo kung si Darwin ang naroon upang masaksihan ito, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa kanilang mga socket, at ang kanyang pananaw sa buhay ay nabaligtad. Ngunit sanay na si Terence sa ganitong uri ng sorpresa, at mabilis siyang nakabawi mula sa pagkabigla. Sa pagkakaroon ng kaldero ng gamot ng banal na magsasaka, kasama ang Essence Cultivating Golden Devil Grass at ang iba pang dekalidad na sangkap, at ilang swerte, hindi inaasahan na ang produksyon ay lumampas sa limitasyon, ngunit nasa loob pa rin ito ng katwiran. Matapos itabi ang 10 energy cultivating pills, mabilis na bumalik ang atensyon ni Terence sa tablet. Ang munting sorpresang ito ay hindi sapat para itapon niya si Darwin sa kanyang isip. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot nang ikumpara niya ang mga resulta ng tableta sa kay Darwin. Sila ay nagmula sa parehong software, ngunit ang mga curve at mga parameter ay ganap na naiiba. Walang kahit isang pagkakatulad. Hindi kaya dahil sa iba't ibang mga table tasks. Ang isa ay ang mahusay na cyclic pellet at ang isa ay ang paglilinang ng pinanggalingan na pellet. Ang proseso ng pagdadalisay ng dalawa ay ibang-iba. Medyo mahirap hanapin ang ugat ng problema sa pamamagitan ng paghahambing na ito. Saglit na nag-isip si Terence at nagpas siyang huwag ng isipin pa. Kung gusto niya ng mas direkta at maaasahang paghahambing, maaari lang siyang gumawa ng recover pill sa kanyang sarili. Nang lumabas ang mga resulta ng pagsusuri ng sariling mga table tasks ni Terence at inihambing sa kay Darwin, malinaw na. Pareho silang nagpino ng isang 7th grade Great Recovery Pill, ngunit ang mga kurba sa pagitan ng dalawa ay halos pareho. Ito ay inaasahan, ngunit mayroon pa ring maraming mga pagkakaiba. Ang pinakahalata ay ang pill refining curve. Ang isa ay makinis at perpekto, habang ang isa ay puno ng ups and downs. Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag ang problema. Si Terence ay mayroong Shenong Medicine Cauldron, isang makajos na kasangkapan para sa pagdadalisay ng mga elixir. Maliban sa paglipat ng chi, lahat ng iba pa ay kinokontrol ng computer, kaya natural na perpekto ang curve ng proseso ng pagpino. Sa kabilang banda, ang kay Darwin ay ganap na kontrolado ng kanyang sarili. Gaano man siya karanasan, hindi ito magiging kasing perpekto ng kontrol ng isang computer. Hindi ito isang bagay na maaaring pilitin. Ito ba ang dahilan kung bakit palaging nabigo si Darwin? Sabi ni Terence habang kinurot ang kanyang baba, ngunit mabilis na inalis ang kanyang iniisip. Sa palagay ko ay hindi. Bagamat maraming mga alchemist sa ikapitong baitang ang may problema kay Darwin, hindi lahat sa kanila ay may parehong problema. Kung ito ay dahil dito, kung gayon ito ang limitasyon na hindi kayang lampasan ng lahat ng alchemist. Sa katunayan, ang utak ng tao ay hindi isang computer. Ang isang computer ay maaaring ganap na makontrol ang mga kurba ng isang tableta, ngunit ang mga umaasa sa karanasan ay hindi magagawa ito kahit na ang maalamat na mystic class. Tinitigan ni Terence ang dalawang kurba at ang mga parameter, muling inihambing ang mga ito. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay may napansin siya. Maliban sa kinis ng mga kurba, may kaunting pagkakaiba. Kung hindi ito ikumpara ng mabuti, kahit si Terence ay hindi ito mapapansin. Ang pagkakaiba ay ang sariling kurba ni Terence ay nabuo mula sa simula hanggang sa dulo na walang mga puwang sa gitna, ngunit ang kay Darwin ay iba. Sa unang tingin, ito ay parang tuloy-tuloy na kurba, ngunit kung titingnan mo ito ng 10 beses, makikita mo na magkakaroon ng puwang sa tuwing nagbabago ang temperatura. Ang mga puwang ay napakaliit na maaaring baliwalain, ngunit umiiral ang mga ito, at lilito ang mga ito nang walang pagbubukod sa tuwing nagbabago ang init. Ang sitwasyong ito ay hindi mahirap unawain dahil si Darwin ay walang Shenong Medicine Cauldron tulad ni Terence. Kinailangan niyang personal na kontrolin ang lahat sa buong proseso, at bawat pagbabago sa temperatura ay may kasamang serye ng mga follow-up na pagsasaayos. Isang maling hakbang, at sa gayon ay magkakaroon ng kaunting paghinto ng hindi malay. Kasunod ng teoryang ito, muling inihambing ni Terence ang mga parameter. Gaya ng inaasahan, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga parameter ni Darwin ay palaging lumilitaw pagkatapos ng mga paghinto na ito, kung minsan ay pataas at pababa. Ang hanay ay banayad, ngunit ito ay umiiral.
Sa mahigpit na pagsasalita, ang maliit na pagkakaiba na ito sa kanyang sarili ay hindi kinakailangang humantong sa kabiguan ng alchemy, dahil ang pagbabago-bago ng mga parameter na ito ay malamang na mag-offset sa isa't isa, kaya mayroon pa ring mataas na pagkakataon na matagumpay na mabuo ang tableta sa huli. Gayunpaman, kung ang isa ay hindi pinalad at ang mga banayad na pagkakaibang ito ay hindi nagkansela sa isa't isa, ngunit patuloy na nakasalansan pataas o pababa, ito ay talagang mawawala sa linya sa isang tiyak na punto. Walang alinlangan, ito ang ugat ng problema ni Darvan. Nakabisado na niya ang sapat na mga kasanayan sa alchemy, ngunit dahil sa maliit na ugali na ito, ipinaubaya niya ang huling resulta ng pagbuo ng tableta sa swerte. Hanggat hindi masyadong masama ang kanyang kapalaran, walang magiging problema. Ngunit kung ang kanyang kapalaran ay hindi maganda, kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Agad na pumunta si Terence sa Green Elixir Pavilion at kinausap si Darvan, sa tingin ko alam ko kung ano ang problema mo. Talaga? Master, sabihin mo sa akin dali. Si Darvan ay parehong nagulat at natuwa. Noon, napansin ko na mayroon kang isang masamang maliit na panlilinlang noong pinipino mo ang mga table tasks. Ito ay isang bagay na malamang na hindi mo napansin sa iyong sarili, at iyon ay nasa bawat oras na kontrolin mo ang apoy, hindi mo namamalayang hihinto ka upang makaipon ng enerhiya. Kung maaari mong lampasan ang ugali na ito at gawing mas kumpleto at magkakaugnay ang buong proseso ng alchemy, naniniwala ako na kung ang tableta ay mabubuo o hindi, hindi ito mabubuo. Iminungkahi ni Terence. Little tricks. Stop charging. Hindi mapigilan ni Darvan na sumimangot habang nasa malalim na pag-iisip. Katulad nga ng sinabi ni Terence kahit siya mismo ay hindi niya namalayan. Ang ugali na ito ay nabubuo mula noong nagsimula siyang mag-aral ng alchemy sa edad na 10, halos naging natural na instinct na hindi niya napansin. Hindi masama, subukang pinuhin muli ang mahusay na cyclic pellet at bigyang pansin ito. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Hindi na makapaghintay si Darvan na subukan ito. Sa pagkakataong ito, dahil sa pinapansin niya ito, maging siya mismo ay napansin ito, at agad na sumang-ayon dito. 4,864. Ang kanyang talento sa pagpino ng mga elixir ay higit pa sa karaniwang tagapagdalisay, at kailangan lang ni Terence na bigyan siya ng kaunting payo at siya ay maliliwanagan kaagad. Sa puso ni Darvan, si Terence ay isa ng Mystic Class Master na siguradong marunong magpino ng mga table tasks, at pagkatapos na bigyan siya ng ilang pointer, mas lalo siyang gumagalang kay Terence. Minsan lang niya itong nakitang nagpino, at nagawa ni Terence na tamaan ang ulo. Saan pa kaya siya makakahanap ng isang napakatalino na master? Hindi napigilan ni Darvan na matuwa nang sa wakas ay nalaman niya kung saan ang kanyang problema. Bagamat mahirap baguhin ang ugali na ito na nabuo niya mula pa noong bata pa siya, basta't mahanap niya ang ugat ng problema, makakahanap siya ng solusyon. Pagkaraang yumuko kay Terence ng 3 beses, si Darvan ay nag-iisa. Looking at his crazy face, hindi siya lalabas hanggat hindi niya neresolba ang problemang ito. Pagkatapos umalis sa berdeng bahay ng tableta, muling nagtungo si Terence sa Hong Chamber of Commerce at hiniling sa tapat na Chai na kunin si Lennon at kunin ang energy supporting pill. Ang walang hiyang big shot na ito ay talagang nag-aalala tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak, at nagpakita siya sa harap ni Terence sa kalahating oras lang ng insenso. Ang pagkuha ng tableta mula kay Terence ay napangiti si Dachang at nagpasalamat sa kanya. Master Linford, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Ako, maliit na Lennon, ay talagang nagpapasalamat sa iyo. You're welcome, Senior Lennon. Dahil kinuha ko ang iyong Essence Cultivating Golden Devil Grass, natural na kailangan kong bigyan ka ng Essence Cultivating Pill. Ito ay patas at makatwiran. Bahagyang ngumiti si Terence habang umiiling. Hehe, ako? Si Benedict? Alam ko ang mga patakaran. Ang isang Essence Cultivating Devil Gold Grass ay maaaring ipalit sa isang ready-made Essence Cultivating Pill, at ito ay isang dekalidad na tableta. Siguradong malaki ang kita. Si Dachang ay hindi umimik sa harap ni Terence. Ito ay isang pambihirang tanawin na makakita ng isang sect leader na tulad niya. Hehe, ganun din sayo.
Ang sariling kalamangan ni Terence ay mas malaki kaysa sa iba. Si Do-chang ay nakakuha lamang ng isa, ngunit siya ay may 9 na natitira. O tama, Master Linford, naghahanda ka na sa daan patungo sa pagiging big shot, tama ba? Biglang tanong ni Lennon. Tama, mayroon akong ganoong plano, kumurap si Terence at tumango walang saysay na tanggihan ito. Pagkatapos ng lahat, maaaring hulaan ito ng sinuman. That's great. Benedict will also become a big shot. Mahihirapan akong mag-alaga sa kanya, Master Linford. Nakangiting sabi ni Lennon. Benedict, kumurap si Terence. Tama, ang anak ko, si Benedict, ay si Benedict. Paulit-ulit na tumango si Lennon. Og. Hindi nakaimik si Terence. Ang walang hiyang pag-iisip ng big shot na ito ay hindi isang bagay na mauunawaan ng isang normal na tao. Nakita ang pag-asa sa kanyang mukha, tumango siya, I will if I have the chance. Haha, salamat talaga. Puno muli ng pasasalamat si Lennon. Ang isang marangal na big shot ng pagbubukas ng yugto ng bundok ay talagang nambobola ng isang master ng yumaong yugto ng nascent soul. Natatakot siya na siya lang sa mundo ang gagawa nito. At ang pinaka-speechless na bagay ay ang taong ito ay mukhang isang bagay na syempre, nang walang kaunting pag-aatubili. Ang weirdo. Matapos paalisan ng malaking boss, bumalik si Terence sa East Sea Pavilion. Hinahanap siya ni Melissa at Minerva. Saan ka nagpunta? Masayang sinalubong ng dalawang babae si Terence. Nagpunta ako sa Hong Chamber of Commerce para tulungan si Darwin na malutas ang isang maliit na problema. Ngumiti si Terence at inalis ito. Nga pala, saan tayo maglalaro ngayon? Tanong ni Minerva. Maliban sa morning at night classes, silang tatlo ay laging magkasama at nagkakatuwaan. Ito ang naging pangunahing tema nitong mga nakaraang araw. Huwag tayong maglaro ngayon, tayong tatlo ay may mahahalagang bagay na dapat gawin. Ngumiti si Terence, pinananatili silang suspense. Dinala niya ang dalawang babae sa kanilang silid. Napino ko na ang essence cultivating pill. 10 pills ang inaalok ko sa kabuuan. Ibinigay ko ang isa kay Lennon, kaya may natitira pa akong 9. 10. Parehong napasigaw sina Melissa at Minerva sa gulat. Alam nila na mayroon lamang 5 bahagi ng essence na naglilinang ng gintong damo ng demonyo, at kahit na ito ay isang kumpletong tableta, hindi ito magiging ganito kalaki. Ito ay doble ang halaga. Hehe, masasabi ko lang na medyo maswerte ako this time. Walang pag-aalinlangan na ngumiti si Terence, seryoso ang kanyang mukha. Makalipas ang 3 buwan, sasali na tayong tatlo sa paglalakbay tungo sa pagiging big shot. Kaya, itong 9 na pildores na pampasigla ay parang uling sa nyebe. Dumating sila sa tamang oras. Nagkatinginan sina Melissa at Minerva na banggit ito ni Terence sa auction, at habang naniniwala sila na may kakayahan siya, hindi pa nila naiisip ang kahirapan nito. Ang alam lang nila ay hindi ito kapanipaniwala. Gayunpaman, ngayon na mayroong 9 na higit pang mga essence cultivating pills, ang kahirapan ay nabawasan ng malaking margin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang medicinal pill na maaaring direktang tumaas ang lakas ng isang tao ng isang antas hanggat inumin ito. Kinakalkula ko na. Sa teorya, 6 lang na origin cultivating pill ang kailangan para direktang itulak ang isang early nascent soul stage expert sa Great Circle ng nascent soul stage. Kung bibilangin natin ang posibilidad ng drug resistance, 7 origin cultivating pill ang kailangan. Kung tutuusin, lahat ito ay may mataas na kalidad, kaya hindi dapat maging problema ang epekto. Sinuri ni Terence. Oo. Tumango ang dalawang babae. Si Terence ang may pinakamaraming nasabi dito, siya ang pinakamay karanasang tagapagdalisay. Sa katunayan, kahit ang mga karaniwang tao tulad nina Melissa at Minerva ay narinig na ang essence cultivating pill ay bihirang makagawa ng resistensya ng iba pang mga table tasks, na karaniwan sa ibang mga table tasks. Sa madaling salita, kahit na ito ay kinuha ng tuloy-tuloy, ang epekto ay hindi biglang mababawasan. Kung hindi, ang mga tao ay hindi masyadong nahuhumaling dito.
Kaya, hanggat mabuo ni Minerva ang kanyang Nascent Soul sa lalong madaling panahon, madali siyang makakalusot sa Great Circle ng Nascent Soul Realm sa tulong ng 7 Vitality Cultivating Peel. Gayunpaman, kakailanganin niyang pagsamahin ang kanyang lakas at kaharian pagkatapos nito. Huminto si Terence bago bumaling kay Melissa. Para sa natitirang 2 Energy Cultivating Peels, ibibigay ko ito sa iyo, Melissa. Kung titingnan mo ang restless aura sa buong katawan mo, dapat ay malapit ka ng masira, tama? Tama. Kung pupunta ka sa pag-iisa at susubukan mong makalusot, dapat makalusot ka sa loob ng 10 araw. Sabi ni Melissa sabay tango. Siya ay nasa kalagitnaan ng yugto ng namumuong kaluluwa ngayon, at nasa tuktok ng antas na iyon kapag siya ay nakalusot. Siya ay magiging isang hakbang na mas malapit sa tuktok ng buong yugto. Tama lang. Maaari mong inumin itong 2 Vitality Cultivating Peel na ito pagkatapos mong makalusot. Direkta kang makakaakyat sa peak ng advanced stage ng original level. May natitira pang 3 buwan. Sa sponge physique mo, may pagkakataon ka pang umangat ng panibagong level. Hindi mapigilan ni Terence na matuwa. Well, nag-alinlangan si Melissa, sa totoo lang, pinaghandaan na ako ni Master para gumawa ng espesyal na pagsasanay. Marami na rin siyang inihanda na resources. Kahit na wala itong mga tabletang pampalakas ng sigla, mayroon pa rin akong tiyak na pagkakataong makapasok sa dakilang bilog ng bagong yugto ng Soul Stage sa loob ng 3 buwan. Bakit hindi mo itago ang mga ito sa ngayon? Ang pag-level up ng 4 na antas sa loob ng 3 buwan ay isang bagay na hindi maisip ng iba, hindi banggitin ang orihinal na antas, maging ang antas ng pundasyon. Ngunit ang katawan ng espongha ay sadyang kamangha-mangha, at hindi pa ito nagagamit ni Melissa ng lubusan, at ang bilis ng kanyang pag-leveling ay napakabilis na kaya't nagpatindig ito ng balahibo. 4,865. Ngayon, handa nang magseryoso ang banal na madre ni Stone. Sa sandaling pinilit niyang ilabas ang mga limitasyon ng kanyang katawan ng espongha, ang sitwasyon ay magiging hindi kapani-paniwala. Kung ikukumpara, mas mahirap para kay Terence na makarating sa peak na Nascent Soul sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa late stage na Nascent Soul, at kung wala ang peel, kailangan niyang mag-level up ng 2 beses. Ito ay hindi makatotohanan. Hehe, nakalimutan mo na ba ang ginagawa natin sa secular na mundo? Bamukha ang mga labi ni Terence. Ibig mong sabihin. Tumibok ng mabilis ang puso ni Melissa, at ang mahahabang pilak mata niya ay kumikislap. Niyakap ako habang naglilinang ka. Tama, ganyan talaga. Tumango si Terence. Ang pag-practice kasama si Melissa ay makakatulong sa kanya na mabilis na mag-level up, at sa kanyang nakakabaliw na bilis ng pagsasanay, ang pag-level up ng 2 beses sa loob ng 3 buwan ay hindi isang panaginip. Ito ay ganap na posible. Oh, okay. Namula si Melissa habang tumango, ang boses niya ay parang lamok. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pananabik. Sa totoo lang, namiss niya ang pakiramdam ng pagsasanay kasama si Terence, ngunit libu-libong milya ang agwat nila, at sa panaginip lang sila magkikita. Now that she finally had the chance to experience it again, of course, she wouldn't reject it. It was too sweet. Ikaw at ako ay maglilinang ng sama-sama, at sa nakareserbang 2 pildores para sa paglilinang ng sigla, mayroon tayong hindi bababa sa 70% na pagkakataong makalusot sa malaking bilog ng namumuong yugto ng kaluluwa sa loob ng 3 buwan. Hintayin natin ang oras na iyon na dumating at pumunta sa daan patungo sa mga big shot ng magkasama. Sabi ni Terence na may kumpiyansang ngiti. Siya ay maswerte na si Melissa ay narito. Kung ito ay ibang tao, hindi siya magiging kumpiyansa. Baka kailanganin pa niyang maghanap ng paraan para makakuha ng ilan pang essence cultivating peels. Nang marinig ang salitang practitioner, ay nagliwanag din ang mga mata ni Minerva. Nakakalungkot na hindi siya kasing lambot ni Melissa, at ang lakas niya ay napakalayo kay Terence. Ito ay panaginip lamang. Matapos ay settle si Melissa, lumingon si Terence kay Minerva. Ikaw naman, Minerva, isantabi muna natin ang 7 Vitality Cultivating Peels. Tutulungan kitang pagbutihin ang iyong lakas hanggang sa perpektong Golden Core Realm. Oh! Tumugon si Minerva nang hindi malay.
Pagkaraan ng ilang sandali, biglang namula ang kanyang magandang mukha at sinabi niya, "Iyon. Iyan ay ang tanggalin ng aking damit." Naranasan na niya ito minsan. Si Terence ang tumulong sa kanyang rich foundation na umakyat bago niya subukan ang perpektong golden core. Pangalawang beses na niya ito, at medyo pamilyar siya rito. Gayunpaman, si Minerva ay nahihiya pa rin at hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Naiinggit siya na si Melissa ay maaaring magtanim kasama si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang unang maghuhubad ng kanyang damit. Pulang-pula na ang mukha niya na malapit ng dumyugo. Kung hindi dahil sa may negosyo siyang dapat asikasuhin, ginawa na sana sila ni Terence doon at pagkatapos. Kung tutuusin, ang paraan ng kanilang pag-arte ay masyadong nakakaakit, kahit na sa pagpipigil sa sarili ni Terence, hindi niya ito kinaya. Lalo na nang hinubad ni Minerva ang kanyang mga damit ng pira-piraso sa harapan niya, hanggang sa tuluyan na itong hubot-hubad. Halos lumuwa si Terence ng dugo nang makita niya iyon. Sa huli, si Terence ay gumugol ng maraming pagsisikap para pakalmayan ang kanyang paghinga at itaas ang lakas ni Minerva sa rurok ng Golden Core stage gaya ng kanyang pinlano. Ang kakayahan ni Terence na direktang pataasin ang lakas ng isang tao ay kapaki-pakinabang pa rin sa makalangit na daigdig ng Dao, ngunit ayaw niyang ihayag ito ng madali maliban kung espesyal ang sitwasyon. Kung ito ay isang normal na tagasunod, kahit na sila ay mahina sa ngayon, si Terence ay hindi direktang magbibigay sa kanila ng lakas. Kung tutuusin, madali para sa kanila na maging dependent sa isa't isa. Magka-level man sila, kung talagang lumaban sila, kailangan nilang umasa sa sarili nila para makalusot at lumakas. Sa karamihan, binibigyan sila ni Terence ng mga table tasks. Ang Minerva at Natalie ay exception. Tinulungan siya ni Terence na madagdagan ang kanyang lakas pabalik sa North Island dahil malapit na ang kompetisyon sa loob ng sekta. Hindi lamang nila kinailangan na harapin si Linden at ang iba pang bumalik ng may malakas na momentum, ngunit kinailangan din nilang harapin ang mga alituntunin ng ham ng dalawang tao. Kinailangan ni Terence si Minerva upang maabot ang perpektong Golden Core stage sa lalong madaling panahon, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang makipagtambalan sa kanya. Tungkol naman sa Natalie, nandito lang siya para makakuha ng experience points. Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na linangin sa kanyang sarili. Ito ay pareho ngayon. Nasa harapan niya ang daan patungo sa pagiging big shot. Hindi naging komportable si Terence na hayaan si Minerva na mag-isa sa hinaharap. Sa halip na iyon, maaari rin siyang makipagsapalaran ngayon. At least kaya nilang bantayan ang isa't isa at hindi malagay sa panganib. Dahil hindi malaki ang pagtaas sa oras na ito, mabilis na itinaas ni Terence ang lakas ni Minerva sa tuktok ng Golden Core. Hindi siya tumigil hanggang sa mahawakan niya ang huling harang. Ang buong proseso ay natural na puno ng tukso at tukso. Sa kabutihang palad, ang lakas ng kalooban ni Terence ay sapat na malakas, kung hindi ay nabigo siya sa huling hakbang at ito ay isang malaking biro. Ang susunod na hakbang ni Minerva ay ubusin ang Golden Core. Siyempre, naghanda rin si Terence ng isang malaking mangkok ng Star Ink milk para sa kanya. Siya ay may perpektong gininto ang core, at ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, natural na gusto niyang sundan ang takbo ni Terence at makamit ang pinakamalakas na kaluluwa. Nagkatinginan sina Terence at Melissa at lumabas ng kwarto. Ang mahalagang hakbang na ito ng pagbuo ng isang namumuong kaluluwa ay magagawa lamang ni Minerva mismo. Walang maitutulong si Terence. Kahit gaano pa kalangit ang kanyang kakayahan, hindi niya ito matutulungan sa ganitong uri ng bagay. Susunod na tayo. Sabi ni Terence sa namumulang Melissa. Nag-iwan na siya ng 7 energy cultivating pills para kay Minerva. Hanggat matagumpay niyang mabubuo ang kanyang nascent soul, magagamit niya ang energy cultivating pills para itulak ang bangka gamit ang agos at umaban sa tuktok ng nascent soul stage. Kung gayon dapat ba nating ipaalam sa master? Namula si Melissa. Of course. Di ba sabi mo may inihanda siyang special training para sa'yo? Tumango si Terence. Imposibleng maiwasan ang tulong ni Stone, ngunit medyo nakakahiya para sa isang batang babae tulad ni Melissa na magtanong. Upang linangin kasama si Terence, ibinibigay ni Melissa ang lahat sa kanya. Tumakbo siya palapit kay Stone at namula, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig.
Nang makita ang nalilitong hitsura sa mukha ni Stella, si Terence ay tumayo nang walang magawa at sinabing, Senior Stone, gusto ni Melissa na mag-double cultivation tayo. Dual cultivation. Naningkit ang mga mata ng banal na madre ni Stone habang hindi makapaniwalang tumingin kay Melissa, hindi makapagsalita. Alam niya na ang kanyang dalawang disipulo ay nagkakaroon ng relasyon kay Terence, ngunit bilang kanilang Panginoon, hindi niya sinubukang pigilan sila. Sa halip, gusto lang niyang sumabay sa agos. Kung hindi niya hahayaang tumira si Terence sa East Sea Pavilion. Ito na ang pagtrato sa sarili niyang mga tao. Maging ito ay karakter, lakas, o background, si Terence ay isang pambihirang laban sa mundong ito. Siya ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa kay Froilan, na isang masamang tao. Dagdag pa, ang kanyang dalawang mahalagang disipulo ay kasama na ni Terence bago sila pumasok sa sekta. Sa personalidad ni Stone, hindi siya ang masamang tao. 4,866. Mas gugustuhin niyang sirain ang 10 templo kaysa sirain ang kasal. Isang masayang mag-asawa ang hinahangad ng lahat ng mahilig magmahal na lalaki at babae sa mundo, at ito rin ang best wish niya para kina Melissa at Minerva. Ngunit kahit na ganoon, hindi inaasahan ni Stella na magiging ganito kalakas sina Terence at Melissa. Hindi niya maiwasang umiling at magbuntong hininga sa mga kabataan ngayon. Sa totoo lang, nagawa na natin ito sa mortal na mundo. Hindi naglakas loob si Melissa na tumangala sa kanyang amo. Pulang-pula ang kanyang mukha habang tinutusok niya ang kanyang mga daliri, at nagsalita sa mahinang boses. Matagal na natigilan si Stella bago niya tuluyang tinanggap ang katotohanan na may mapait na ngiti. Kung tutuusin, pinaghandaan na niya ito, ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ito ng ganoon kaga. Siyempre, mali ang pagkakaintindi niya. Pinag-uusapan ni Melissa ang tungkol sa paglilinang ng magkasama, ngunit hindi iyon naisip ng madre ni Stone. Maganda rin yan. Melissa, mas bagay talaga ang sponge body mo para sa dual cultivation. Buti na lang at wala tayong ganitong kondisyon noon, kaya hindi ako komportableng magsabi pa. This is good. Tumingin ang banal na madre ni Stone kay Terence at malumanay na sinabi, sa hinaharap, tretuhin mong mabuti siyan at huwag mo siyang pababayaan. Senior, huwag kang mag-alala. Malakas na tumango si Terence, ang kanyang kamay ay walang kamalay-malay na nakahawak sa kamay ni Melissa. Nag-intertwined ang kanilang mga daliri, at ngumiti sila sa isa't isa. Sige, sumunod ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, inakay ni Stella ang dalawa sa pintuan ng isang underground secret room. Lumingon siya at sinabing, orihinal, ito ay isang espesyal na pagsasanay lamang para sa Melissa na nag-iisa. Ngayon, bagamat ito ay binago sa dalawa sa inyong dalawa na paglilinang, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ito ay magpapabilis lamang sa inyong paglilinang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang patatagin ng inyong isipan at huwag maging gaaman sa tagumpay. Dapat ninyong tandaan na dalawa ito. Maraming salamat sa mga turo ni Senior. Nagkatinginan sina Terence at Melissa at tumango. Pwede na kayong pumasok. Kung meron man, pakiusap lang kay Melissa na buksan ang emergency transmission talisman. Susugod ako sa lalong madaling panahon. Nagbabala si Stella. Oo. Sabay na huminga ng malalim ang dalawa at agad na binuksan ang pinto ng secret room. Nang papasok na silang dalawa sa secret room, biglang nagtanong si Stella na may pag-aalinlangan, iyon. Si Minerva din ba? Kumurap si Terence at tumango. Siya at si Minerva ay hindi dalawahang nagsasanay, ngunit sila ay dumating na upang makita ang isa't isa ng may katapatan. Walang maitatanggi. Ang mga kabataang tulad mo ay dapat magkaroon ng kahit anong asal. Hindi napigilan ni Stella na mapangiti ng mapait. Tumingin siya kay Terence na may masalimuot na ekspresyon at bamaantong hininga, pero masarap maging bata. Nakangiting lumingon si Terence kay Melissa. Sa tingin ko si Senior Stone ay isa ring taong may kwento. Siya ay dapat na napakakahangahanga noong siya ay bata pa. Nakikita lang niya ang mortal na mundo pagkatapos maranasan ito. Baka napukaw na natin ang mga alaala niya. Hindi ako sigurado tungkol dito. Walang binanggit si Master tungkol sa kanya bago siya naging monghe.
Cute nilabas ni Melissa ang kanyang dila, sila lang dalawa ang nandito, at hindi niya maiwasang mas maging excited at kabahan. Ang sekretong silid sa ilalim ng lupa ay hindi ganoon kalaki, ito ay humigit kumulang 30 metro kwadrado, at ito ay parang isang normal na silid na walang espesyal dito. Gayunpaman, nagbago ang mga ekspresyon ni Terence at Melissa sa sandaling gumawa sila ng kanilang unang hakbang. Presyon. Isang walang kapantay na presyon ang dumaan sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Bawat segundong ginugugol niya sa lihim na silid na ito ay isang hindi mabata na dobleng pagsubok para sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa pangkalahatan ay hindi na kailangan para sa kanya na sadyang linangin. Ang pananatili pa lang dito ay bihira na ang tempering. Tulad ng para sa espiritual na chi, ito ay 1,000 beses na mas siksik kaysa sa labas, mas exaggerated pa kaysa sa jade space ni Terence. Napakasiksik sa pakiramdam na halos matigas na ito. Talagang naglagay ng malaking pera si Senior Stone. Lumingon si Terence upang ngumiti kay Melissa, nalaman lamang na hindi natural ang kanyang ekspresyon, mukhang halos hindi siya nakahawak. Ang espiritual na chi ay makapal, ngunit ang pressure ay masyadong nakakagulat kahit hindi bababa sa antas ng pambungad na yugto na nakilala ni Terence noon. Maging si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagod, lalo pa ang isang mid-nascent soul na si Melissa. Hindi alam ni Terence kung paano ito ginawa ni Stone, ngunit ang isang bagay ay tiyak na ang pag-set up ng isang pormasayon na tulad nito ay hindi lamang nangangailangan ng maraming mahalagang mapagkukunan, ngunit nangangailangan din ito ng kaukulang pamamaraan. Isang taong kasing lakas ni Stone ang makakagawa nito. Ayos ka lang ba? Mabilis na tinulungan ni Terence si Melissa na makaupo. Ayos lang, kaya ko namang kumapit. Walang problema. Pilit na ngumiti si Melissa, puno ng determinasyon ang mga mata. Kung gusto niyang makalusot sa loob ng 3 buwan, kailangan niyang harapin ito. Sige, kung may problema ka, sabihin mo agad. Alam kong matibay ang pagkatao mo, pero kapag pinilit mo, parang hindi mo na kaya. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Terence. Maliban sa mabilis na pagsipsip ng tubig upang madagdagan ang kanyang lakas, ang espongha ay mayroon ding bukal kung mas mahigpit ang presyon, mas mataas ang kanyang tumalbog. Itinakda ng banal na madre ni Stone ang high pressure na kapaligiran na ito upang pilitin ang potensyal ni Melissa hanggat maaari, at hindi ito masisira ni Terence dahil lamang sa kaunting sakit sa puso. Well, there's not much time. Let's start. Pilit na ngumiti si Melissa sa kanyang mukha, at may bahid ng pang-aakit na may halong effort. Halos maging halimaw si Terence nang makita niya iyon. Si Minerva ay nasa isolated practitioning, gayon din sina Terence at Melissa, ngunit may mga tao pa rin na patuloy na nag-iisip tungkol sa kanila sa labas. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi isang kaibigan o pamilya, ngunit ang kanilang bagong karibal, si Froilan. Walang anumang salungatan, at hindi pa sila formal na nagkikita, ngunit dahil kay Melissa, siya ay naging tinak sa panig ng batang lungsod ng Panginoon. Ang pinakamataas na puno sa kagubatan ay masisira ng hangin, ito ay totoo. Matagal na hindi lumabas si Terence at ang dalawa pa, halatang nag-iisa sila sa pagsasanay. Nag-aalab sa puot ang mga mata ni Froilan dahil lamang sa pinili ni Terence ang East Sea Pavilion, kaya walang pagpipilian ang batang gobernador kundi ang umatras. Kung sa ibang lugar ito, sari-saring mga pukana ang sasalubong sa kanya. Anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng magpatuloy sa ganito, di ba? Hindi naman tayo pwedeng tumayo na lang at panoorin ang batang iyon na mamuhay ng masaya, di ba? Duguan ang mga mata ni Froilan, mas gusto niyang makita silang tatlo na lumabas para masaya. Ito ay kasuklam-suklam, ngunit hindi ito masyadong maraming gawin sa sikat ng araw. At ngayon, si Terence at ang kanyang kasintahan ay parehong nagtatago sa East Sea Pavilion, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa? Paano kung nag-apoy silang dalawa habang nasa pag-iisa sila? Hindi ito bagay ni Froilan. Hindi ito gagawin ni na Terence at Melissa ng pribado, ito ay isang bukas na practitioner pair na bagay, ayaw lang nilang sabihin kahit kanino. 4,867. Ayaw, labis na ayaw ni Froilan, ngunit ano ang silbi ng pagiging ayaw?
Kahit nabigyan siya ng 10 beses ng lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na sumakay sa East Sea Pavilion. Young Master Bard, iniisip ko na masyado kang nag-iisip. Siyempre, alam ni Kenshin kung ano ang ikinababahala ng lalaking ito. Agad niya itong inaliw, maaaring nakakulong si Terence sa Stone Pavilion, ngunit nasa ilalim siya ng pagbabantay ng isang matandang fogey tulad ni Stella. Wala siyang gagawin kay Melissa, kaya huwag kang mag-alala. Tawa na sana ng tawa si Terence kung narinig niya iyon. Hindi sila naghipo sa isa't isa, ngunit ang dual practitioning ay mas matindi kaysa doon, at ang Madre ni Stone ang nagpapasok sa kanila. Gayunpaman, labis na nasiyahan si Froilan sa mga salitang ito. Paulit-ulit siyang tumango at sinabing, tama ka, pero hindi pa rin ako kontento. How dare niyang harass ang aking Melissa araw-araw. Papatayin ko yung Linford na yan. Huwag kang mag-alala, young Master Bard. Bagamat nakatakas siya sa huling auction, may pagkakataon pa rin tayong makipag-deal sa kanya. Bumalik sa pagiging confident ang ekspresyon ni Kenshin. Anong pagkakataon? Hiram pa bang kutsilyo ang pumatay? Kahit na ang matandang bastard na si Lennon ay pinaayos niya sa pamamagitan ng ilang salita. Hindi madaling hiramin ang kutsilyong ito, tama. Sabi ni Froilan na nakakunot ang noo. Hindi na kailangang manghiram ng kutsilyo ng iba para patayin siya, kaya natin ang sarili natin. Ngumiti ng malalim si Kenshin. Ah! Baliw ka! Napatalon si Froilan sa gulat. Sa background ni Terence, kahit na anak siya ni Farah, hindi siya mangangahas na manggulo. Hehe, syempre hindi tayo makakalaban sa Morning Star City, pero paano kung umalis tayo sa lugar na ito? Tumawa si Kenshin. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na tanong ni Froilan. Kung noon pa man, hindi ako sigurado, ngunit dahil sinusubukan ng lalaking Linford na iyon na makuha ang essence na naglilinang ng Golden Devil Grass, ito ay dapat na gawin ang Essence Cultivating Peel. Kung iniisip ang kanyang late nascent soul stage strength, malinaw ang kanyang intensyon sa isang sulyap. Gaano man kalakas ang kanyang background, ito ay limitado lamang sa pagiging isang morning star na daan sa once na siya ay magiging isang big star sa huling pagkakataon. Sabihin mo. Ngumisi si Kenshin. Oo. Tuwang-tuwang tinapik ni Froilan ang kanyang ulo, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali. Sinampal niya si Kenshin at pinagalitan, sick off. To think that I thought so high of you, even coming up with such a stupid plan. Kung talagang pupunta sila sa landas upang maging malalaking shot, hindi bababasa siya sa si Melissa ay nasa peak ng orihinal na antas. Dalawa lang sa peak ng original level, at magkasama hindi man lang tayo pupunta hindi kasing ganda. Bugbugin mo. Bagamat siya at si Kenshin ay mas malakas kaysa sa normal na peak na nascent soul cultivator, si Melissa ay isang kinikilala ng publiko na sobrang henyo sa paaralan. Halos hindi siya matatalo sa mga ka-level niya. Alam ni Froilan ang kanyang sariling mga limitasyon, hindi pa banggitin na kailangan nilang isama si Terence, isang peak na nascent soul cultivator. Young Master Bard, nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong banal na sandata? Maaaring hindi natin sila kayang makipagkompetensya sa ibang mga lugar, ngunit sa daan tungo sa pagiging big shot, ang kapangyarihan na maaaring ibigay ng banal na sandata na ito ay hindi maisip. Bahala na ang isang peak na nascent soul cultivator, kahit isang peak profound cultivator ay mahihirapang gawin iyon. Napangiti si Kenshin. Ang tinutukoy mo ba ay tungkol sa paggabay sa pagtama ng kidlat? Nagliwanag ang mga mata ni Froilan at tuwang-tuwa siyang tinapik ang balikat ni Kenshin. Tama, muntik ko nang makalimutan ang tungkol dito. Ang kidlat na umaakit ng hampas ay walang silbi sa ibang lugar, ngunit sa daan patungo sa mga big shot, ito ay isang tunay na banal na sandata. Tama, ito ay isang kayamanan na ipinamana mula sa sinaunang panahon. Hanggat ikaw ay nasa isang lugar na maraming kidlat, madali mong makokontrol ang kidlat na kapigatian. Kapag nangyari iyon, ang daan patungo sa tuktok ay ang perpektong larangan ng digmaan para sa atin. Gaano man kalakas si Melissa, nasa iyong awa lang siya, ang young master na si Bard ay magiging kasing dali ng pagpatay sa lalaking iyon. Pagmamalaki ni Kenshin.
Bagamat ang mga pagkakataong mag-trigger ng thunder tribulation sa landas ng isang big shot ay mas mataas kaysa sa labas ng mundo, hindi laging posible na ma-trigger ito. Sa malaking lawak, nakadepende pa rin ito sa swerte. Pero magkaiba sila. Maaari nilang ma-trigger ang thunder tribulation anumang oras sa thunder na umaakit ng banner. Kapag ginamit na talaga nila ang makalangit na kulog, sapat na ang eksenang iyon para kiligin ang mga tao. Ibig mong sabihin. Nagliwanag ang mga mata ni Froilan. Napakasimple nito. Pagdating ng panahon, gagamitin natin ang kidlat na pangakit para idirekta ang kidlat ng bawat isa sa lalaking Linford na iyon at gawin siyang latak ng sabay-sabay. Hehe, wala itong silbi kahit na mayroon siyang malalim na kidlat na tableta. Walang sino man ang makakatagal sa napakaraming kidlat na kapigatian ng sabay-sabay. Ngumisi si Kenshin. Magandang plano. Hanggat mas maingat tayo, mapapatay natin ang lalaking iyon na si Linford nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas, at si Melissa ay hindi maghahinala sa lahat ng perpekto. Buong pagmamalaking tumawa si Froilan. 3 buwan ang lumipas sa isang kisap mata, at ang hindi pa nagagawang pagsubok upang maging isang malaking shot ay malapit na. Ang lahat ng mga disipulo ng Morning Star Academy na naghahanda para lumahok ay nagtipon sa plaza, at si Dean Davis ang personal na magho-host ng seremonya ng pledge para sa kanila. Dahil ang kinakailangan para sa pagsali sa pagsubok ay ang nasa peak na Nascent Soul Realm, walang masyadong tao. May mga 30 tao lamang sa kabuuan, ngunit may 3 tao na namumukod tangi Terence, Melissa, at Minerva. Dapat malaman na ang lahat ng mga taong naruroon ay nasa malaking bilog ng Nascent Soul Stage. Ngunit 3 buwan na ang nakalilipas, sa panahon ng auction, ang 3 taong ito ay malinaw na malayo pa rin sa malaking bilog ng Nascent Soul Stage. Paano silang lahat ay biglang naging malaking bilog ng Nascent Soul Stage? Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo normal siya ay may energy nurturing pill, kaya hindi kakaiba para sa kanya na pumunta mula sa advanced hanggang sa peak level na Nascent Soul. Naiintindihan ni Melissa iyon, maaari din niyang makuha ang tableta mula kay Terence, at ang sabi ng mga chismis ay isang katawan na lumalaban sa langit. Ang pagpasok sa susunod na antas ay kasing dali ng pag-inom ng tubig para sa kanya, kaya hindi ito kakaiba. Gayunpaman, ano ang nangyayari kay Minerva? 3 buwan na ang nakalipas, isa lang siyang eksperto sa entablado ng Jindan, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang naging ganap na eksperto sa yugto ng Nascent Soul, nabaliw na ba ang mundo? Akala ng lahat ay may nakikita silang mga bagay, kabilang si Davis, na isang makapangyarihang tao sa simula ng sekta. Maging ang banal na madre ng Stone, na amo ni Minerva, ay nagulat nang makita niya si Minerva. Nag-aatubili lamang niyang tinanggap ang katotohanang gumamit siya ng 7 energy cultivating pills. Sa huli, kailangan niyang bumantong hininga na ito ay masyadong kapanapanabik. Iba talaga ang babae ng isang alchemist. Damn it, paano naging peak Nascent Soul Realm si Minerva? Si Froilan ay hindi nakaimik, gusto niyang patayin si Terence, at ngayong nandito na si Minerva, hindi ba't ang ibig sabihin noon ay tataas ang kahirapan? Pagkatapos ng lahat, si Minerva ay may dalawang espiritual na ugat ng apoy at hangin. Siya ay hindi rin magagapi sa mga kaparehong antas. Ayos lang. Hindi natin kailangang gawin ito sa ating sarili. Kapag tinamaan na sila ng kidlat, gaano man sila kalakas, wala silang silbi. Panoorin lang nila ang pagtama ng lalaking iyon hanggang mamatay. Sa karamihan, mas mag-iingat sila na huwag ibigay ang sarili nila. Bulong ni Kenshin. 4,868. Hindi masama, tingnan nila kung paano namatay si Terence. Malamig na tumawa si Froilan. Ang pag-ubo ni Davis ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, mga kapwa alagad, ang daan tungo sa pagiging big shot ay magsisimula na. Nangangahulugan ang pagiging makasali sa pagsubok na ito na lahat kayo ay pinakamahuhusay na alagad ng mga bituin sa Umaga Academy, ngunit ito ay malayo pa rin sa sapat. Kampante ba kayong lahat at iniisip na kayo ang unang klaseng pag-iral sa mga disipulo ng Academy? Pagkatapos ay hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka nagkakahalaga ng isang umutot. Sabay-sabay na nagbago ang mukha ng lahat.
Hindi nila maitago ang galit sa kanilang mga mukha. Kahit na ang kabilang partido ay punong guro na si Davis, ang kanyang mga salita ay masyadong nakakagalit. Ayon sa karaniwang kasanayan, ang lakas ng mga alagad ng dilaw na akademya ay limitado sa malaking bilog ng orihinal na antas. Sa pangkalahatan, ang mga lumampas sa antas na ito ay hindi mananatili, maliban kung ito ay isang pagbubukod tulad ng Robert. Kaya naman, hindi masamang sabihin na lahat ng naruroon ay ang pinakamalakas na alagad ng Morningstar Academy. Gayunpaman, kung talagang iniisip niya ito, siya ay magiging medyo makasarili at makitid ang isip. Hindi na kailangang maging hindi kumbinsido ang kontinente ng silangan ay hindi katulad ng ibang mga isla ng Sky Class. Ito ang mundo ng isang higanti, at ang Profound ay ang pinakamababa. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa yugto ng Profound magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon upang mahawakan ang hadlang ng entablado ng Titan. Kung hindi, katumbas pa rin ang kasabihan, hindi ka. Sabi ni Davis sa karamihan. Natahimik ang lahat. Ang orihinal na nakaka-relax na kapaligiran ay naging tense dahil sa maikling salita ni Davis. Para bang isang malaking labanan ang magsisimula. Napakahusay, ito ang ugali na dapat taglayin ng isang alagad ng Morningstar Academy. Sige, magtrabaho ng husto at sikaping makakuha ng ilan pang disipulo sa Immortal Rising Stage ngayong taon. Pagdating ng oras, personal kitang ipapadala sa dagat ng Immortal. Hinikayat ni Davis. Oo. Sumangayon ang lahat. Napakaikli ng proseso. Matapos mapalakas ang moral ng lahat, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Davis. Sa halip, inutusan niya ang lahat na sumakay sa barko at umalis. Ang huling destinasyon ng grupo sa pagkakataong ito ay ang dumadagandong na rehiyon ng dagat ng rehiyon ng dilaw na klase ng dagat sa East Continent. Nagkaroon ng malayang isla na tinatawag na Thunderous Plain Island. Iyon ang maalamat na daan patungo sa mga big shot. Upang makarating sa Thunder Plain Island, kailangan nilang sumakay sa treasured ship ng paaralan. Si Terence ay hindi estudyante ng Morningstar Academy, ngunit mayroon siyang espesyal na katayuan. Kahit na ang mga big shot tulad ni Davis ay nag-aalaga sa kanya, kaya hindi naging problema ang pagkuha ng pwesto. Matapos ang 3 araw at 3 gabi, sa wakas ay nakarating na sa destinasyon ang treasure ship. Sa oras na ito, maraming mga barkong pandigma at mga treasure ship na nakadaong sa pantalan ng Thunderclap Plain Island, na may mga simbolo ng iba't ibang Yellow Rank Academy sa East Continent na nakasabit sa kanila. Tiningnan ni Terence at mabilis na nahanap ang mga treasure ships ng ipinagmamalaking Dawn School at umaangat na Cloud School. Bigla siyang na-excite. Imposible para kay Nika, ngunit malaki ang posibilidad na muli niyang makilala si Remilyn sa pagkakataong ito, dahil isa rin siyang pick na Nascent Soul Realm Master. Ilang buwan na silang hindi nagkita, ngunit inaasahan pa rin ni Terence ang hindi inaasahang ngunit makatwirang muling pagkikitang ito. Maging ang mga bayani ay hindi nakayanan ang hadlang ng kagandahan. Si Remilyn ay talagang isang batang babae na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, maging si Terence, na maraming magagandang babae, ay walang kaitaliwasan. Dahan daw ang dumaong ang barko, at hindi na makapaghintay si Terence na bumaba sa barko at hanapin siya, ngunit pinigilan siya ng Chancellor of the Morning Stars Academy. Ito ay isang matandang lalaki na may puting buhok at namumulang mukha, ang pinuno ng grupo ng mga disipulo. Master Linford, hindi ka makakababa ngayon. Mabilis siyang pinigilan ni Chancellor Moira. Hindi siya nang ahas na maging walang galang kay Terence. Not to mention the 3 big heads of the school, just the chief refiner Darwin's position is higher than his. Kapag nasaktan niya si Terence, hindi na siya magkakaroon ng magandang buhay. Bakit ganon? Hindi maiwasan ni Terence na magulat, at nagkatinginan sina Melissa at Minerva. First time nila dito, at hindi nila alam ang rules. Ito ay malinaw na itinakda. Kung walang pahintulot ng organizer ng paglilitis, walang mag-aaral ng akademya ang pinahihintulutang bumaba ng bangka ng walang pahintulot. Dapat silang manatili sa bangka at maghintay para sa pagpapatawag, o sila ay madi-disqualify sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Chancellor Moira. Sa totoo lang sobrang higpit.
Kumunat ang noo ni Terence, ngunit naunawaan niya ito pagkatapos mag-isip. Ang daan patungo sa pagiging isang big shot ay hindi isang lugar na basta-basta lang. Kung walang anumang mga paghihigpit at ang mga mag-aaral ay pinayagang malayang gumalaw, ang sitwasyon ay magiging magulo. Baka mahulog pa ito sa malawakang pagpatay sa isa't isa, at mawawala ng kontrol ang mga bagay. Bueno, ito ay isang walang magawang hakbang. Walang ganoong panuntunan noong nakalipas na panahon. Bilang resulta, pagkatapos ng isang magulong labanan, talagang humantong ito sa kumpletong pagkalipol ng lahat ng pagsubok na disipulo ng Academy, kabilang ang ilang pinahahalagahan na mga superhenyo. Napabuntong hininga si Chancellor Moira. Seryoso ba yan? Hindi lang si Terence, kahit ang ibang mga alagad ng Morningstar ay nagulat. Masyadong marami ang kumpletong wipeout. Dahil sa insidenteng iyon kaya nagpa siya ang Alliance of the Yellow Class Academies na mahigpit na kontrolin ang daan tungo sa pagiging big shot. Bagamat hindi nila ipinagbabawal ang kompetisyon, kung ito ay isang malawakang labanan sa pagitan ng mga akademya, kailangan nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Isa sa mga hakbang ay upang maiwasan ang mga mag-aaral sa paghakbang sa Thunderclap na plains nang walang pahintulot ang bawat isa, kung sakaling nagsimula silang magkaaway ng walang pahintulot. Nang makita ito, ipinaliwanag lang ni Chancellor Moira sa lahat. Tumango ang lahat. Sila ay mga henyong disipulo mula sa iba't ibang akademya, ang bawat isa ay mas mapagmataas kaysa sa isa. Kung papayagan silang makipag-ugnayan sa isa't isa ayon sa gusto nila, kakaiba kung walang mga conflict. Noong panahong iyon, kung may nag-udyok sa kanila na may masamang intensyon, madali itong maging digmaan sa pagitan ng mga akademya, at mawawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Golden Class Academy Alliance. Ito ba ang opisyal na organisasyon ng East Province Academy? Tanong ni Terence. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Golden Class School Alliance sa maikling panahon lang siya nasa East Continent, pagkatapos ng lahat, at hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas maliban sa kanyang sariling mga tao tulad ni Melissa. Tama. Maliban sa isang presidente, mayroon ding Council of Elders. Ang mga elder na ito ay ang mga dean ng Golden Academies, at sila ang may huling say sa lahat ng nangyayari sa Golden Seas. Sila ang pinakamataas na awtoridad sa Golden Seas, at ang daan patungo sa pagiging Titan ay inorganisa ng Golden Academy Alliance. Mitiig ang paliwanag ni Chancellor Moira. Alam ito ng lahat ng iba pang mga disipulo, ngunit ito ang unang beses na narinig ni Terence ang tungkol dito. Hindi katakataka na ang dean at ang mayor ay magkapareho sa pangalan, ngunit kapag pinag-uusapan ito, ang dean ay palaging nauuna sa alkalde. Kahit na pareho sila ng katayuan sa pangalan at tila iniisip ang kanilang sariling negosyo, ang mga dean ng iba't ibang academies ay talagang may higit na kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga miyembro ng alyansa ng Elder Council. Kung may nangyari talaga, maaari silang ganap na magpilit mula sa itaas hanggang sa ibaba sa pamamagitan ng Elder Council ng Alliance. Ang mga Castellan ay walang ganoong kapangyarihan. 4,869. Kung ganoon, sino ang kasalukuyang presidente ng Professional Alliance? Hindi kaya siya rin ang principal ng ilang academy. Patuloy na nagtanong si Terence, at ang iba pang mga disipulo ay mukhang interesado rin. Alam lang nila ang tungkol sa pagkakaroon ng alyansang ito, ngunit hindi nila alam kung sino talaga ang numero 1. Hindi naman. Ayon sa nakagawiang gawi, ang presidente ng alliance dito ay ipinadala ng Alliance of the Schools mula sa Mystic Division C area. Hindi niya karaniwang ipinapakita ang kanyang mukha, at hindi siya kailanman lumalaban sa publiko, kaya walang nakakaalam ng eksaktong lakas niya. Huminto si Chancellor Moira, at nang makita niya ang kakaibang ekspresyon ng lahat, isiniwalat niya, pero isang bagay ang tiyak na mas mataas sa antas ng alyansa. Earth-splitting stage or even the sea-splitting stage. One heard na siya na ang bahala sa trial sa pagkakataong ito. Yugto sa paghahati ng lupa. O kahit na ang dagat-shattering realm. Gaya ng inaasahan, natigilan ang lahat. Bagamat makatwiran, bilang Pangulo ng Alyansa, kailangan niya maging higit sa lahat ang mga dean ng mga akademya. Kung hindi, paano niya makukumbansi ang karamihan?
Ngunit kahit na gayon, nakakagulat pa rin na marinig ang tungkol sa isang napakalakas na pag-iral. Maging si Terence, na nakakita ng 5 lasong dragon at ang higanteng electric eel, ay walang pagbubukod. Kung tutuusin, gaano man sila kalakas, sila ay nasa nakaraan. Ang higanteng electric eel ay patay na, at ang 5 lasong dragon ay hindi kilala. Tanging ang maalamat na pangulo ng alyansa ang buhay at maayos. Siya ay isang tunay na magsasaka ng tao, at malamang na makikita niya siya sa lalong madaling panahon. Tanging ang ganitong uri ng paghahambing ang talagang makakapagpalakas ng puso ng mga tao, dahil si Terence ay hindi kailanman magiging susunod na higanteng electric eel o 5 lason na dragon, ngunit isang araw, siya ay magiging isang makapangyarihang higanteng bumihati sa lupa o naghihiwa ng dagat tulad ng presidente ng alyansa. Hindi yun panaginip. Sige, malinaw sa lahat ang tungkol sa mga patakaran. Bago matanggap ang aking paunawa, hindi ka dapat bumaba ng walang pahintulot, o ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Let's go! Babala ni Chancellor Moira, at pagkatapos ay bumaba siya sa treasured ship sa isang iglap. Siya ang pinuno ng academy, kaya kailangan niyang pumunta ng maaga upang kumpletuhin ang kaukulang mga pamamaraan para sa lahat. Walang magawang umiling si Terence habang nakatingin sa 2 paaralan napakalayo nito, at napakaraming barko at treasure ship sa pagitan nila kaya hindi niya makita kung ano ang nangyayari. Tanging mga watawat lang ang nakikita niya sa mga barko. Ang mga disipulo mula sa iba pang mga akademya ay nakakakuha ng sariwang hangin o nagmumuni-muni. Gayunpaman, sa oras na ito, tiyak na wala silang mood na magnilay at maglinang. Ang pagsasaayos ng kanilang kaisipan ang pinakamahalagang bagay. Lahat sila ay nanatili sa kubyerta. Bagamat hindi sila makababa sa barko, maranasan man lang nila ang kapaligiran at kapaligiran ng Thunderclap Plains Island ng maaga. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Froilan at tinawag ang lahat, halika rito. May suggestion ako. Young Master Bard, mayroon ka bang mungkahi? Nang makita ito ng lahat ay nagtipon-tipon silang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay anak ng Panginoon ng lungsod, si Baupala, kaya lahat ay magbibigay ng mukha sa kanya. Tulad ng narinig ng lahat, ang kompetisyon sa daan patungo sa pagiging big shot ay lubhang brutal. Hindi man tayo tuluyang mapuksa tulad ng dati, tiyak na magkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga disipulo ng iba't ibang academies. Kung hindi tayo magkakasama at lumaban ng mag-isa, naniniwala ako na hindi ko na kailangan pang sabihin ang mga resulta, tama? Inis ka ni Froilan ang karamihan. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kung ang ibang academies ay lumalaban din ng mag-isa, ayos lang, pero kung magkakagrupo sila, siguradong malaking kawalan ang mararanasan nila kapag nakilala nila sila ng mag-isa. Ang kompetisyon sa loob ng academy ay napakalupit na, hindi banggitin sa pagitan ng iba't ibang mga akademya. Kahit na malupit ay hindi magamit upang ilarawan ito, maaari lamang itong ilarawan bilang malupit. So, Young Master Bard, ang ibig mo bang sabihin ay dapat tayong kumilos bilang isang grupo? Hindi maiwasan ang lahat na mapatingin sa isa't isa. Lahat sila ay mga alagad ng Morning Stars Academy, at hindi katanggap-tanggap na magkadikit sila. Pero ang problema, sino ang kanilang pakikinggan? Dapat malaman na lahat ng naruroon ay mayabang at mayabang, lalo na't marami sa kanila ang may sama ng loob sa isa't isa. Lahat ay hindi nagustuhan sa isa't isa. Kung walang matibay na gulugod, hindi banggitin ang pakikipaglaban sa ibang mga akademya, ang mga tao lang dito ay magkakaroon na ng maraming panloob na alitan. Tama. Para sabay tayong umabant at umatras, kailangan nating maghalal ng pinuno dito. Siya ang mamumuno sa ating Morning Star team. Dapat makinig ang lahat sa utos ng pinuno. Agad na sumigaw si Froilan. Sabay sadya niyang ituwid ang katawan at pumwesto sa gitna ng karamihan. Halata ang kanyang intensyon. Ang dami niyang sinabi para maging team leader. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan sila at hindi umimik. May katuturan ang mga salita ni Froilan. Ang koponan ng Morning Star ay nangangailangan ng isang pansamantalang pinuno, ngunit hindi iyon nangangahulugan na handa silang sumuko. Tulad ng sinabi ni Froilan, lahat ay susunod sa utos.
Maiisip ang halaga ng pansamantalang pinuno ng pangkat na ito. Sa sandaling pumasok siya sa landas ng isang big shot, makakakuha siya ng malaking kalamangan. Kaya't, kahit na ang background ni Froilan ay nagpatakot sa lahat, hindi ito hanggang sa gawin silang yumukod sa kanya. Walang gustong isuko ang napakagandang pagkakataon. Ang pinuno ay kailangang maging isang taong kayang kumbansihin ang masa. Sa tingin ko sa background at lakas ni Young Master Bard, siya ang pinakaangkop na maging pinuno ng aming Morning Star team. Makikita ko kung sino ang maglalakas loob na sumuway. Si Kenshin, na nakatayo sa gilid, ay tiyak na tumalon palabas. Hindi lang direktang mairerekomenda ni Froilan ang kanyang sarili, dahil iyon ay magiging napakawalanjiya. Kaya naman, bibig lang ng kanyang nakababatang kapatid ang magagamit niya para sabihin ito. Nang matapos siyang magsalita ay nag-iba ang ekspresyon ng lahat. Marahil ay hindi gaanong mga tao ang tunay na kumbinsido, ngunit ang background at lakas ni Froilan ay hindi maaaring maliitin. Kung gusto niyang tumalon at tumutol sa publiko, kailangan niyang pag-isipang mabuti. Gayunpaman, kahit na wala silang kumpiyansa na makipagkompetensya sa Froilan, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay wala. Kung talagang pag-uusapan nila ito, walang kulang sa mga taong makakatalo kay Froilan. Hindi bababasa, isa sa tatlong diyosa, si Melissa, ay may mga kwalipikasyon. Sa mundo ng paglilinang, ang malakas ay palaging iginagalang. Maaaring hindi pa matagal si Melissa sa paaralan, ngunit halata sa lahat ang kanyang lakas. Sa nakalipas na ilang inter-school championships, hindi siya natalo laban sa kanyang mga kapantay. Ngayon na siya ay isang peak na nascent soul, walang sino man dito, kabilang si Froilan, ang makakapareha sa kanya. At sa mga tuntunin ng kasikatan, tiyak na mas sikat si Melissa kaysa sa Froilan. Maraming mga alagad ang lihim na umiibig sa ikatlong diwata, at ang tanging mapili lamang ay isa siyang babae. Hindi ito ang kanlurang bahagi ng isla kung saan wala ang mga karapatan ng kababaihan. Sa huli, ang mga lalaki pa rin ang may huling say. Kahit na lumabas ang ikatlong engkanto, si Melissa, para mag-utos, medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ng mga tao. Kung may lumabas na balita, malamang pagtawanan sila ng ibang academies. Saan nila ilalagay ang kanilang mga mukha? Biglang tumalon ang isang kakaibang disipulo. Siya ay may kapansin-pansing pulang buhok, at 70% kamukha ni Dachang. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung si Benedek ba ito. 4,870. Hiniling ni Dachang kay Terence na alagaan ang kanyang anak, ngunit kalalabas lang ni Terence mula sa kanyang pagsasanay bago umalis. Hindi niya nakita si Terence na lumapit sa kanya sa daan, kaya hindi niya alam kung sino siya. Nahulaan lang niya mula sa kakaibang hitsura ng dalawa. Froilan. Hehe, promise mo sa nanay mo. Ang mga salita ni Benedek ay nagpasiklab sa kapaligiran at lahat ay nagulat. Itong one-track-minded na lalaki lang ang maglalakas loob na pag-alitan si Froilan sa kanyang mukha. Benedek, anong sinabi mo? Biglang lumubog ang mukha ni Froilan, tinitigan niya si Benedek ng hindi magiliw na tingin. Sinon-sandwich nila ni Kenshin si Benedek sa gitna. Sabi ko, ulo ng nanay mo, ano? Hindi kita marinig ng malinaw. Gusto mo bang marinig ito sa pangatlong beses? Si Benedek ay hindi natakot dito. Hindi lang isang beses nakipag-away siya kay Froilan, kaya sanay na siya. Sa pagkakataong ito, malinaw na para kay Froilan. Nililigawan mo si kamatayan. Si Froilan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at akmang kikilos. Nang makita ito, hinaranggan din ni Kenshin ang pag-urong ni Benedek na may masamang ekspresyon. Ganun ba? Naghihintay ako na gumawa ka ng galaw, sa tamang panahon para makaganti sa huling pagkakataon. Tara na. Walang takot na sinabi ni Benedek, hindi ako natatakot sa inyo noong nasa tuktok pa lang ako ng advance na yugto ng orihinal na antas. Ngayong nasa malaking bilog na ako ng orihinal na antas, hindi na ako natatakot sa inyo. Nabulunan si Froilan. Tumingin siya kay Kenshin at walang magawang itinigil ang kanyang mga kilos. Naalala niya noon na pagkatapos uminom ng Yuan Cultivating Pill, si Benedek ay isa ng peak nascent soul stage expert. Kung hindi, hindi sana siya nagpakita dito.
Noong nakaraan, maaari pa rin siyang umasa sa kanyang antas na kalamangan upang sugpuin si Benedek, ngunit ngayon ang kalamangan na ito ay nawala. At saka, parang baliw si Benedek nang lumaban. Noong nakaraan, noong nasa rurok pa lamang siya ng huling yugto ng Nascent Soul, mahina lang siya ng bahagya kaysa sa kanya. Kinailangan ni Froilan na umasa sa tulong ni Kenshin upang ganap na sugpuin si Benedek. Ngayong si Benedek ay naging isang peak Nascent Soul stage expert, kahit silang dalawa ay maaaring hindi manalo. Hindi maiwasan ni Terence na mabigla sa biglang pagsulpot ni Benedek tulad ng ama, katulad ng anak, siya ay eksaktong kapareho ng kanyang ama, si Lennon. Ngunit muli, ito ay isang magandang gulo. Kung hindi, kung walang lumabas upang makipagkompetensya para dito, ang posisyon ng kapitan ay kukunin pa rin ni Froilan sa huli. Kung ang taong ito ay may lihim na motibo at nais na ihiwalay siya kay Melissa at Minerva, kung gayon kung sasalungat siya sa kanya, maaaring talagang magulo ito. Siyempre, hindi natatakot si Terence sa gulo. Si Froilan ay hindi isang banta sa kanya, ngunit ang daan patungo sa pagiging isang big shot ay binabantayan ng mga matataas sa paaralan. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw ni Terence na guluhin ang mga bagay-bagay. Pumunta siya dito para subukan si Profound, hindi para makipaglaro sa tanga. Si Terence ay natatawa sa sarili nang biglang iniba ni Benedek ang topic. Ikaw, Wabaw, na marunong lang magtanggal ng palda ng mga babae, gusto mong maging team leader. Huwag kang magbiro. Iisa lang yata ang qualified na maging team leader at iyon ay si Master Lin. Ha! Natigilan ang lahat habang nakatingin kay Terence. Kasali din ako dito. Hindi na bumalik sa katinoan si Terence. Hindi siya estudyante ng Morningstar Academy, isa lang siyang outsider na pumunta dito para mag-freeload ng pwesto. Hindi niya naisip na pamunuan ang grupo. Bullshit, hindi man lang siya taga-academy, anong karapatan niya maging kapitan natin? Agad na tinapakan ni Froilan ang kanyang mga paa. Bakit hindi? Kahit si Master Darwin ay disipulo ni Master Linford. Dahil si Master Darwin ay ang punong alchemist ng Academy, kung gayon si Master Linford ay natural na senior ng Academy. Maaari mong tanungin ang lahat ng tao dito at tingnan kung may hindi kumbinsido. Kumpiyansa na sabi ni Benedek. Si Froilan ay nagngangalit, hindi na niya kailangan pang itanong ito ay malinaw sa paraan ng pag-urong ng lahat. Medyo takot lang sila sa anak ng mayor, pero bilib na bilib sila sa isang freak na katulad ni Terence. Hindi naman magka-level ang dalawa. Pinilit niya ang kanyang utak para magkaroon ng ideyang ito para makagawa siya ng pagkakataon para sa kanyang sarili, hindi para samantalahin ng ibang tao ang pagkakataon, lalo na kapag ang taong iyon ay ang Terence na gusto niyang sakalin. Ngunit ang biglaang paglipat ni Benedek ay talagang nawala ng mga salita si Froilan, sila ay lahat ng peak na Nascent Soul practitioner, at bukod kina Melissa at Minerva, na parehong kinikilala bilang mga superhenyo sa Academy, sila ay pare-pareho sa mga tuntunin ng lakas. Ang posisyon ng kapitan ay maibibigay lamang kay Terence, na may pinakamalaking background. Palihim na tiningnan ni Froilan si Kenshin, na sinasabi sa kanya na mabilis na mag-isip ng paraan para maayos ang mga bagay-bagay. Hindi nila maaaring hayaan si Terence na samantalahin ito anuman ang mangyari, kung hindi, sila ay magpupuyat at uuwi ng gupit. Tumango si Kenshin at inikot ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at sinabing, ayos lang. Susuportahan namin si Master Linford bilang team leader. Nagkatinginan ang lahat. Muntik nang mawala ng malay si Froilan. Si Kenshin ang kanyang pinagkakatiwalaang kampon, at walang nangyari sa kanya. Bakit siya biglang naging traidor sa kritikal na sandaling ito? Si Froilan ay susumpa ng malakas, ngunit nakita niya si Kenshin na tumitingin sa kanya. May kainahinala siyang pumunta sa likuran niya at gustong marinig kung ano ang gagawin ng batang ito. Master Bard, hindi mahalaga kung tayo ang kapitan o hindi, huwag na tayong gumawa pa ng gulo. Hanggat maaari tayong pumasok ng magkasama, maaari nating alisin si Terence sa pamamagitan ng kidlat. Kapag siya ay natapos, ako na rin ang bahala kay Benedek, magiging isang piraso ng cake. Tahimik na paliwanag ni Suke. Well, tama ka. Tapos yon. Napaisip si Froilan at tumango. Wala silang choice.
Pinakamabuting makuha nila ang titulong kapitan, ngunit tulad ng sinabi ni Kenshin, hindi mahalaga kung hindi nila ito makuha. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang manatili kay Terence, o wala silang magagawa kahit na may kidlat sila. Noon lamang sila maaaring magpatuloy sa plano. Napakunot ang noo ni Terence sa commandant na mukha ng dalawa. Naging maingat sila sa paggamit ng kanilang mga pandama upang harangan ang kanilang mga boses, ngunit ang intuition ni Terence ay nagsabi sa kanya na sila ay may plano. Sa antas ng nascent soul stage, kahit na ang espiritual na kamalayan ay wala pa sa beginner level, ang ilan sa mga pinakapangunahing aplikasyon ay napakakaraniwan na, tulad ng maliliit na kakayahan ng dalawang tao na ihiwalay ang mga boses. Hindi ganap na imposible para kay Terence na mag-eavesdrop, ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang practitioner's arts para masira din ang spiritual sense barrier. Ito ay masyadong halata, at mararamdaman nila ito sa napakalapit na distansya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.